Okay, paano i-diagnose yung mpox disease? Dinadiagnose ito Hi everybody, I'm Doc Mengay. Today I'm going to share with you about mpox disease. Medyo late na tong vlog ko nito pero gagawin ko pa rin tong vlog na to para meron tayong information or kaalaman tungkol sa mpox disease. Okay, start tayo. Okay, dun sa news as of September 17, 2024, ang naitala na active cases of mpox dito sa country natin is 18. So, we have 18 active mpox cases. Okay? Ano ba yung mpox disease? Ito yung dati tinatawag na monkeypox disease. Tapos, ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na monkeypox virus. This is a zoonotic disease, meaning it can be transferred between animals and humans. Okay, itong monkeypox virus was first discovered in 1958. Nakita to sa mga monkeys na ginagamit for research sa Denmark. And then yung first human na nakitaan ng may monkeypox disease, 9-month-old baby. Okay, 9-month-old baby. Siyempre dito sa picture ko, obviously, hindi yan yung 9-month-old baby kasi medyo malaki na yung bata dyan. Pero, ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ano itsura nung mpox. Okay, that was 1970 sa Democratic Republic of Congo. Diyan nakita. Makikita niyo yung lesions nila. Para siyang sa bulutong, no? Vesicle siya. So, bilog na may tubig sa loob. Okay, there are two types of mpox virus. Yung first, yung clade 1, itong virus na to yung nagsasanhi na mas malala at nakakamatay na sakit. And then yung clade 2, ito naman yung virus na nagsasanhi na medyo mas mild na sakit. Ito yung nagsasanhi ngayon na outbreak ngayong since 2022. Ito din yung nakikita na type ng virus dito sa country natin. Okay, how is mpox disease transmitted? Okay, first, through close contact with someone who has mpox. Paano to? First, pwedeng skin-to-skin contact. And then second, pwedeng mouth-to-mouth, no? Through kissing. And then third, through face-to-face. So, kung matagal kayo nag-uusap, no, yung respiratory droplets, you can inhale those, tapos magkakaroon ka rin ng mpox disease. Okay, pwede rin makuha ng tao yung mpox virus doon sa mga contaminated clothing and linen na nagamit ng tao na may mpox virus. And then, pwede rin mapasa yung virus ng pregnant mother doon sa unborn child niya. Yung daw mga buntis na may mpox disease, usually nakukunan sila o kaya yung mga pinapanganak nilang sanggol patay o kaya nagkakaroon sila ng complication. Okay, paano naman ita-transfer na animals yung mpox virus sa humans? Okay, kapag yun daw animal na mayroong mpox virus ay nangalmot o nakagat ng humans, pwede ma-infect yung humans. O kaya, kung yung infected animal ay kinain ng humans, pwede rin magkaroon ng virus yung humans. Okay, halimbawa, na-expose ka dun sa taong may mpox disease. The following day ba, magkakaroon ka na rin ng mpox? Pwede. Kasi ang incubation period ng mpox disease is 1 day to 21 days or minsan umaabot siya ng 30 days. Yung incubation period ay ang panahon ng pagpaparami ng virus bago ito maglabas ng mga senyales at sintomas na meron ka nga ng sakit na yun. Okay. Okay, napakatagal naman pala gumaling nitong mpox disease kasi yung signs and symptoms may last for 2 weeks to 4 weeks. So, pwede siya umabot na 1 buwan. Okay, ano ba yung signs and symptoms of mpox disease? Okay, first, pwede magkaroon ng rashes yung pasyente. Okay, yung rashes, katulad na sinabi ko, mukha siyang vesicles or blisters, yung bilog na may tubig sa loob. Pwede siyang unang lumabas sa mukha, and then sa katawan, and then sa palad at talampakan. Pwede din maunang makita ito sa genital area, lalo na kung nakuha ito through sexual contact. Tapos, pwede rin maka-experience yung pasyente ng fever, sore throat, and muscle pain. Pwedeng mauna yung rashes or pwedeng mauna yung tatlo, yung fever, sore throat, and muscle pain. Tapos, pwede rin makaranas ng ibang signs and symptoms ng pasyente tulad ng headache, back
pain, low energy, yung nanghihina sila, at saka yung paglaki ng mga kulani. Okay, tulad ng ibang mga sakit, meron din komplikasyon itong Mpox disease. Okay, ano ba itong mga complications? Ayan, nilista ko na sa inyo dahil napakarami pala niya. Okay, una, bacterial infection sa balat. And then second, pneumonia. Pagkabulag, pwedeng masakit na pagnunok, no? Isa yun sa signs and symptoms din kasi nung sakit. Tapos, yung pagtatae at pagsusuka na pwedeng mag-lead sa dehydration and malnutrition. Sepsis, ito yung malawakang infection sa buong katawan. Pamamaga ng utak, pamamaga ng puso, pamamaga ng daanan ng dumi, pamamaga ng genital organ, at saka ng daanan ng ihi. Okay, paano i-diagnose yung Mpox disease? Dinadiagnose ito through PCR test. Okay, kukuha lang ng sample na fluid doon sa mismong lesion, o kaya minsan pwede rin sa throat, o kaya dun sa anus. Okay, anong gamot yung binibigay dun sa may mga Mpox disease? Binibigyan sila ng antiviral medication. Yung prevention naman, para hindi tayo magkaroon ng Mpox disease, ang pinaka-ultimate prevention is vaccine. Yung vaccine na ginagamit, yung smallpox vaccine, ito yung vaccine na ginamit dati pa para ma-eradicate yung smallpox disease sa mundo. So, lumang bakuna na ito at very safe. So, hindi naman ito yung bagong bakuna talagang matatakot ka. So, sana kapag nagkaroon tayo ng smallpox vaccine, no, lahat tayo ay magpabakuna para makaiwas tayo sa Mpox disease. Okay, sana may natutunan kayo sa vlog ko. If you like this video, don't forget to click the like button. Tapos, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko kung hindi pa kayo subscriber. Okay, bye-bye. Ciao!